Hindi naman sa pagkaano, Madi. Nung kabataan namin, napapakain din naman kami ng mga gulang namin ng ganito. Kaso hindi ganito kalaki. Yung ganito ba, Madi? O yan. Nakakatandang kapatid yan. Yan yung binibili ng nanay namin. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Basta sa Ilonggo yan is kalkag. Tapos ang pagkaluto nun ay babanlagin lang. Kasi nga mayaman kami. Mayaman dati yung hindi nagsasahog. Ngayon kasi ang mga mayaman baliktad na. Ang dadami ng sahog na nilalagay. Dati kaming mayaman ay hindi kami nagsasahog. Kawali at saka apoy asin ay goods na. Pagka ganitong luto, Madi, ay talagang taob ang kaldero. Walang maiwan na kanin. Pero pagkaluto ng nanay ko nun, Madi, ito yung tuyo. Kaya ko sana yung ganun kasi nahanap din ng dila ko ng ganung lasa. Kaso naalala ko yung mga amo ko kailangan ng sabaw. Kaya nilagyan ko ng kaunting sabaw para nang sa ganun ay mamasa-masa yung kanin. At gagawa lang tayo ng sasawan, Madi. Nang sa ganun pagkabalat ay sausaw dito ay napakasarap. Iwa ko lang, Madi, yung bandang likod niya kasi kukunin ko sana yung mahaba dyan. Madi, naalala ko nasa karahay na. Tinikman ko naman nakasama yung ita. Sarap naman. Dagdag kasi sa pampalasa yung Madi. Para sa breakfast naman ng amo ko ito naman ang niluto. Pero kagabi na sa chiller na to, nang sa ganun pag kinabukasan ay hindi na ganun katigas. Binudburan ko lang ng kaunting crispy fry at isang hiwa ng karne ng baboy. Binudburan ko rin siya ng kaunting crispy fry. Magsasalad tayo at ito ang sahog. Alam mo naman kapag estudyante dapat mabilisan ng pagkain pag umaga. Hina lang apoy, Madi, dahil pagka umaga. Buksan ko rin ang tindahan dahil alam mo naman, ayang ang kita, may bumibili din. Mga oras na to tulog pa ang estudyante kong amo. Wala, sinabi ko lang naman. At ayan ay tapos na ako magprito. At umagang umaga magsalad tayo ng pipino. At ihalo na natin ang mga sahog. Walang ibang ilalagay, Madi, kundi asin lang. Malasa na kasi itong pork ko, kaya asin lang ay goods na. Para magkaroon ng lasa ang pipino. Tara, Madi, kain.